Sa gitna ng marangyang buhay na kinagisnan ni DJ Fadekan C, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkauhaw sa katotohanan. Kilala siya bilang isa sa pinakabatang bilyonaryo sa bansa at ang CEO ng isa sa pinakamalaking BPO companies sa Pilipinas. Lahat ng tao sa paligid niya ay nakangiti, nagpapakita ng labis na paggalang at handang sumunod sa bawat salita niya. Ngunit sa likod ng mga papuri at pagbati, naroon ang tanong na matagal na niyang gustong sagutin. Sino nga ba ang may malasakit sa kapwa kung walang yaman, impluwensya o pangalan na nakadikit sa kanilang pagkatao? Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman niyang puro pakitang tao ang nakikita niya. Ang mga empleyado ay todo yuko kapag siya'y dumadaan. Ngunit kapag nakatalikod na, hindi na niya alam kung sino ang tunay na totoo. Dito nagsimulang mabuo sa kanyang isipan ang isang plano, isang kakaibang paraan upang makilala ang ugali ng mga tao sa pinakamaliit at pinakapayak na sitwasyon. Isang gabi, nagpasya siyang ipagtapat sa anyang pinagkakatiwalaang driver ang kanyang balak. Magpapanggap akong pulubi, mahina niyang sabi habang nakatingin sa bintana ng sasakyan. Gusto kong makita kung paano tratuhin ng mga empleyado ko ang isang taong wala. Nagulat ang driver, ngunit hindi na kumibo nang makita ang determinasyon sa mata ng kanyang amo. Kinabukasan, nagbihis si DJ ng gusgusing damit, sinadyang hindi mag-ahit at ginulo ang kanyang buhok hanggang halos hindi na siya makilala. Pinahid pa niya ng konting alikabok at putik ang kanyang mga braso at pisngi para mas lalong magmukhang palaboy. Ibinaba siya ng kanyang driver ilang kanto mula sa mismong gusali ng kumpanya upang walang makapansin na siya'y may kasamang sasakyan. Ang kanyang mamahaling relo at cellphone ay iniwan niya sa opisina. Dala lamang niya ang isang lumang supot na puno ng mga papel at lumang panyo. Tahimik siyang naglakad papunta sa labas ng gusali kung saan pumapasok at lumalabas ang daan-daang call center agents araw-araw. Sa unang mga oras na siya'y nakaupo sa gilid, walang halos pumapansin sa kanya. Ang iba'y dumadaan na nakayuko habang nagmamadali papasok sa trabaho. May mga ilan na umiwas, baka raw mahawaan o baka mabahiran ang damit. Sa bawat tingin at bawat iling, mas lalong nakikita ni DJ ang pagkakaiba niyang pagpapanggap niya at ang totoo niyang pagkatao. Noon pa lang, unti-unti na niyang nararamdaman ang bigat ng misyon na kanyang pinasok. Hindi ito simpleng biro. Ramdam niya ang init ng araw sa kanyang batok, ang alikabok sa kalsada, at ang pananakit ng katawan mula sa matigas na sementong inuupuan. Ngunit sa kabila nito, nagpumilit siyang manatili. Alam niyang nagsisimula pa lamang ang kanyang pagsubok. Pagsapit ng hating gabi, nagsimulang dumating ang mga agents na papasok sa night shift. Ang iba'y nagkumpulan sa tabi niya, nag-uusap tungkol sa mga targets at calls. Napansin ng ilan ang kanyang presensya at nagsimula silang magbiro. "Uy, may bago tayong guard dog sa labas," natatawang sabi ng isa. "Hindi guard dog yan, ano ka ba? Mukhang basurero lang na naligaw." Sagot naman ng isa pa habang tawa ng tawa. Sa pagkakataong iyon, hindi siya lumaban o nagsalita. Pinili niyang manatiling tahimik at ipikit ang mata na parang isang taong wala talagang halaga. Sa kabila ng sakit ng kanilang mga salita, mas lalong nagpatibay ito ng kaniyang desisyon. Kung ganito tratuhin ang isang taong walang-wala, mas lalo niyang dapat makita kung sino ang may totoong malasakit. Kinabukasan, pinili niyang bumalik muli sa parehong lugar, dala ang parehong anyo. Ngunit ngayon, mas pinansin na siya ng mga empleyado. May mga nagbulong-bulungan, nagtuturo habang palihim na nagbibideo gamit ang kanilang cellphone. May ilan pa na nagchat sa group thread ng opisina, pinagtatawanan siya. Hindi ito lingid kay DJ dahil naririnig niya mismo ang malalakas na tawanan at nararamdaman ang mga mata ng mga taong nakatuon sa kanya. Ngunit kahit masakit,
Tiniis niya iyon. Alam niyang bahagi ito ng kanyang misyon. Hindi niya kailangang sumuko agad dahil ang hinahanap niya ay mas malalim pa, ang katotohanang walang halong pagkukunwari. Sa isang banda, ramdam niya ang kakaibang lungkot. Noon niya lamang naintindihan kung gaano kabigat ang nararanasan ng mga tunay na pulubi araw-araw. Ang gutom na hindi agad mapapawi, ang init at lamig ng panahon, at higit sa lahat, ang tingin ng lipunan na parang wala kang silbi. Sa loob-loob niya, sinabi niyang hindi siya pwedeng bumitaw. Kailangang makita niya ito hanggang dulo. Kailangang maranasan niya mismo para malaman kung may pag-asa pang magbago ang sistema ng kanilang kumpanya, kung may natitira pang malasakit sa puso ng mga taong nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Sa pagtatapos ng unang gabi ng kanyang pagpapanggap, umuwi si DJ na pagod, marumi, at halos hindi makilala ang sarili sa salamin. Ngunit sa kabila nito, dama niya ang kakaibang kapanatagan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hawak niya ang isang katotohanang hindi kayang bilhin ng pera, ang tunay na ugali ng tao kapag wala silang nakikitang benepisyo. At sa kanyang isipan, nagpasya siyang ituloy pa ito sa mga susunod na araw. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakikita kung sino ang may pusong totoo. Kinabukasan, maaga pa lang ay bumalik na si DJ Feidakansi sa lugar kung saan siya nakaupo kagabi. Suot pa rin niya ang maruming damit na hindi pa niya nilabhan. Dala ang lumang supot na mistulang naglalaman lamang ng basura. Kahit nakakatopso ng bumalik sa marangyang buhay na nakasanayan niya, pinili niyang manatili sa papel na kanyang ginagampanan. Ang mainit na simoy ng hangin mula sa kalsada ay bumungad sa kanya, kasabay ng pagdagsa ng mga empleyadong papasok sa arawang shift ng call center. Habang dumarating ang mga tao, napansin niyang halos lahat ay tumitingin sa kanya ng palihim. May ilan na nagbulong-bulungan, pinipigilan ang kanilang tawa, habang ang iba ay hayagang nakatingin parang nanlilisik ang mga mata. Naramdaman niya agad ang bigat ng kanilang paghuhusga, at bagaman masakit, alam niyang iyon mismo ang layunin ng kanyang eksperimento. Nang tumuntong sa 8:00 ng umaga, dumating ang isang grupo ng mga kabataang agents na tila sanay na sanay sa pagtatawanan ang mga mahihina. Paglapit nila, agad siyang pinagdiskitahan. "Uy, tingnan niyo oh, may bagong tambay sa labas. Siguro naghihintay ng libreng pagkain," wika ng isa habang nakangisi. Ang isa naman ay humalakhak at sinadyang kumalansing ang barya sa bulsa, saka bumunot ng piso. "O uya, gusto mo ng tip? O sige, pero kuhanin mo sa sahig." Sabay ihagis ng barya na gumulong sa kalsada. Nagtilian at nagtawanan ang kanyang mga kasama na parabang nakakita lang palabas. Hindi siya kumilos. Nakatingin lamang siya sa baryang gumulong, ngunit hindi niya ito pinulot. Napansin niya ang biglang pagbabago ng reaksyon ng grupo. Tila naiinis na hindi siya sumunod sa kanilang biro. "Ano ba yan? Ang arte pa ng pulubi." "Piso na nga lang oh," sabi ng isa, sabay tawa. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang tahimik at piniling hindi magpakita ng galit. Sa kanyang isipan, kinukumpirma lamang nito kung gaano kababa ang tingin ng ilan sa mga taong nasa kalsada. Maya-maya, dumating si Evan, isang baguhang empleyado na galing probinsya at kakapasok lang sa kumpanya ilang linggo pa lamang. Nakita niya ang nangyari at agad napakunot ang noo. Habang lumalakad papasok, dumukot siya sa kanyang bag at naglabas ng tinapay na balot sa plastik. "Kuya, kumain ka po muna." Mahinahon niyang sabi sabay abot ng pagkain. Nagulat si DJ, ngunit tinanggap niya iyon at bahagyang tumango bilang pasasalamat. Napansin ito ng grupo at agad nilang pinagtawanan si Evan. "Grabe, probinsyana ka nang talaga, pati pulubi inaabutan mo pa ng pagkain," kantyaw ng isa. "Baka maging boyfriend mo pa yan, bagay na bagay kayo," sabay tawa ng iba. Ngunit hindi nagpadaig si Evan. Mas mabuti nang tumulong kaysa mang-insulto ng taong wala namang ginagawang masama. Sagot niya ng diretsyo, saka naglakad papasok ng gusali. Naiwan ang grupo na nagtatawanan pa rin.
Ngunit sa loob ng puso ni DJ, may kakaibang kirot at tuwa siyang naramdaman. Sa unang pagkakataon mula nang simulan niya ang kanyang pagpapanggap, may isang tao ring nakakita sa kanya bilang kapwa at hindi bilang basura. Habang tumatagal ang oras, mas marami pang empleyado ang dumating at halos lahat ay may kani-kanyang reaksyon. May mga iba na iniiwasan siyang tingnan, baka raw maistorbo sa kanilang cellphone o baka matawag silang pakialamero. May mga nagmamadaling pumasok at hindi na lumingon at mayroon ding ilan na palihim na kinukunan siya ng litrato para ipakita sa kanilang mga kaibigan. Narinig pa niya ang isang usapan ng dalawang agent habang naglalakad papasok. Buti na lang call center ang trabaho natin, kung hindi baka katulad natin yan, sabi ng isa na halatang mapanghusga. Oo nga, sana paalisin na lang yan dito, nakakahiya sa building. Pinikit na lamang niya ang kanyang mga mata at pilit na pinatatag ang sarili. Sa bawat salitang naririnig niya, mas malinaw na nakikita ang realidad na madalas ay tinatakpan ng kanyang marangyang buhay. Nang sumapit ang tanghali, halos wala pang laman ang kanyang sikmura. Kinagat niya ang tinapay na ibinigay ni Evan kanina at iyon lamang ang tanging bumuhay sa kanya. Sa mga oras na iyon, nakikita niyang ang mga empleyado'y kumakain ng masasarap na pagkain sa loob ng gusali. Hawak ang kanilang mga inumin at dessert mula sa mamahaling fast food. Sa gilid, siya'y nanatiling payat, marumi at gutom. Ngunit mas matimbang sa kanya ang kaalaman na dumarating sa bawat minuto. Kaalaman kung sino ang may malasakit at sino ang walang pakialam. Pagbalik ng grupo na nang-api sa kanya kanina, muling nilang binuksan ang usapan tungkol sa kanya. Andyan pa rin pala, parang basurang hindi tinatapon, sabi ng isa habang tumatawa. Baka bukas dalhin na yan ng truck ng basura, dagdag pa ng isa. Lahat sila'y nagtawanan, walang pakundangan at walang kahit anong pagsasaalang-alang na baka may damdamin din ang taong kanilang tinutulungan gawing palabas. Ramdam ni BJ ang hapdi ng bawat salita. Ngunit pinanatili niya ang kanyang katahimikan. Sa kabila ng lahat, pinapanghawakan niya ang kanyang layunin. Hindi ito tungkol sa kanya bilang tao lamang, kundi tungkol sa mas malaking misyon, ang makita kung paano nabubuo ang kultura ng kanyang kumpanya sa likod ng mga saradong pinto. Nang matapos ang araw na iyon, tumayo siya at naglakad papalayo sa gusali. Ramdam niya ang bigat ng katawan mula sa pag-upo buong araw sa semento at ang pangungutya na tila bagay paulit-ulit na gumuguhit sa kanyang isipan. Ngunit higit pa roon, dama niya rin ang kakaibang kagalakan sa maliit na kabutihan na ipinakita ni Evan. Habang binabalikan niya ang mga pangyayari, mas lalo siyang napatibay sa kanyang plano. Sa mga susunod na araw, mas marami pa siyang makikita. Ang mahalaga ngayon ay hindi siya susuko. Sa katahimikan ng kanyang gabi, muling ipinikit ni DJ ang kanyang mga mata, nagpasalamat sa iisang taong nakapagpakita ng malasakit at inihanda ang sarili sa susunod na kabanata ng kanyang pagpapanggap. Pagsapit ng ikatlong araw ng kanyang pagpapanggap, mas handa na si DJ Feidakan C sa mas mabigat na pagsubok. Habang papalapit siya sa gusali ng kumpanya, dama niya na tila may nakapansin na sa kanyang presensya dahil ilang araw na rin siyang nakapwesto sa parehong lugar. Ang mga mata ng mga empleyado ay mas mapanghusga na ngayon at ang bulungan sa paligid ay mas maingay kaysa dati. Hindi na lang siya basta pinagtatawanan kundi naging tampulan na ng pang-aapi. Halos lahat ng papasok na call center agents ay may komento. Ang ilan ay pabiro, ang iba'y diretsyong nakakasakit. Pinili niyang manatiling tahimik. Pinagmamasdan kung hanggang saan makakarating ang kanilang kawalan ng malasakit. Nang dumating ang isang grupo ng kilalang mga mayayabang na empleyado, agad siyang naging sentro ng kanilang panibagong biro. Isang lalaki mula sa grupo ang lumapit at nagkunwaring may hawak na wallet. "Kuya,
May barya ka ba dyan? Pautang naman o. Sabay tawa. Ang kasama niya naman ay nagkunwaring magbibigay ng pera, ngunit sa halip ay naglabas ng piraso ng papel, winagayway ito sa hangin at itinapon sa mukha ni DJ. Lahat sila'y nagtawanan na parang nanonood ng comedy show. Ang ilan sa mga kasamahan nilang dumaraan ay hindi makatingin, halatang nahihiya, ngunit wala ring lakas ng loob na makialam. Ang iba nama'y sumabay na rin sa tawanan. Baka raw kasi sila ang susunod na pagtawanan kung ipagtatanggol ang pulubi. Habang pinipigilan ni DJ ang sarili na hindi magalit, isang babae mula sa grupo ang naglabas ng cellphone at nagsimulang kumuha ng litrato. "Uy, gawin nating profile pic sa GC natin," sigaw niya habang abot-abot ang halakhak. Pumose pa sila katabi ng nakaupong pulubi. May nagkunwaring nag-abot ng pagkain ngunit itinpon sa gilid, habang ang iba'y nagsabi ng mamasalitang mas masakit pa kaysa sa gutom na kanyang nararamdaman. "Alam mo kuya, kung tamad ka, wala talagang mangyayari sa buhay mo. Tignan mo nga, nandito ka lang, nagpapalimos," sabi ng isa. Ngunit sa likod ng lahat ng insulto, pinili ni DJ na manatiling kalmado. Hindi niya pinansin ang kanilang panlalait, bagkus ay naatingin lamang siya sa lupa. Tila ba isa lamang talagang pulubi na sanay sa pang-aapi ng lipunan. Maya-maya, dumating si Evan at agad niyang napansin ang pangyayari. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng hindi pagkatuwa habang pinagmamasdan ng grupo. "Pwede ba? Tama na yan," seryosong sabi niya. "Wala kayong karapatan na insultuhin siya. Wala naman siyang ginagawang masama." Napatigil sandali ang ilan, ngunit mabilis ding bumalik ang kanilang pangungutya. "Ikaw na naman Evan, baka mamaya yan na ang maging bago mong kasama sa boarding house. O baka magkasama na kayo sa kaldereta sa probinsya ninyo," kantiyaw ng isa habang ang iba'y humahalakhak pa. Hindi kumibo si Evan. Bagkus lumapit siya kay DJ at inabot ang isang bote ng tubig. "Kuya, inumin mo ito, mainit ngayon," aniya. Tinanggap ni DJ ang tubig at bahagyang tumango, sabay ngumiti ng mahina. Sa simpleng kilos na iyon, ramdam niyang hindi siya lubos na nag-iisa. Ngunit lalo pang umigting ang pang-aapi. Isa sa mga lalaki mula sa grupo ang nagkunwaring tatayo sa tabi niya at biglang itinulak siya ng bahagya. "O ayan, para makahanap ka ng mas magandang pwesto," sabi nito na may halakhak. Tumama ang balikat ni DJ sa poste at bagaman bahagyang nasaktan, pinili niyang hindi tumugon. Ang mga empleyadong dumaraan ay nakatingin lamang, ang ilan ay napailing. Ngunit walang lumapit upang pigilan ang nangyayari. Sa loob ng kanyang isipan, nagsimulang mabuo ang malinaw na larawan ng kultura na umiiral sa kanyang kumpanya. Marami sa kanyang mga tao ang marunong tumawa, marunong magbiro, ngunit kafaunti lamang ang may tunay na malasakit. Kung ganito ang asal ng ilan sa kanila sa labas ng opisina, paano pa kaya sa loob? Hindi nagtagal, napansin niyang ang mga kuhang litrato at video ay mabilis na kumakalat. May mga agents na dumaraan na humihinto saglit, kinuuha siya ng larawan at agad ipinapakita sa kanilang mga kaibigan. Naririnig niya ang mga salitang, "Trending ka na mamaya kuya, baka maging sikat kang pulubi." Sa puntong iyon, lalong tumibay ang kanyang desisyon na ipagpatuloy ang kanyang plano. Kailangan niyang makita kung sino lamang ang marunong makitawa at sino ang handang manindigan sa tama. Sa buong maghapon, hindi na siya iniwan ng grupo. Ginawa siyang parang laruan ng kanilang palokohan. May nag-abot ng supot na puno ng papel, kunwari pagkain, at nang buksan niya ay wala naman pala. May nagkunwaring nag-abot ng pera ngunit hinugot ulit at ibinulsa. Ang ilan ay sinadyang upakan ang kanyang lumang supot ng gamit para lang makita siyang magulat. Sa kabila ng lahat ng iyon, si DJ ay nanatiling kalmado at tahimik. Ngunit sa kanyang isipan, bawat pangyayari ay malinaw niyang iniipon bilang ebidensya ng kanilang ugali.
Hindi na ito simpleng biro lamang para sa kanya. Ito ay salamin ng kung sino ang dapat manatili at kung sino ang hindi na dapat maging bahagi ng kanyang kumpanya. Nang sumapit ang gabi, umalis ang grupo na pagod sa kanilang walang saysay na pang-aapi. Naiwan si DJ na tahimik at pagod, ngunit may mas matibay na determinasyon kaysa dati. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kalsada, pinikit niya ang kanyang mga mata at iniisip ang isang tanong. Kung may isang Evan na may pusong handang tumulong, gaano pa kaya karaming tao sa loob ng kanyang kumpanya ang may kakayahang ipakita ang parehong malasakit? Ngunit sa kabilang banda, gaano rin kaya karami ang kagaya ng mga nang-api sa kanya ngayong araw? Ang sagot ay kailangan niyang tuklasin at para magawa iyon, handa siyang tiisin pa ang lahat ng sakit at gutom. Ang kanyang misyon ay malayo pa sa katapusan. Lumipas ang ilang araw at mas lumalim ang karanasan ni DJ Fedakkan C sa pagpapanggap bilang pulubi. Sa bawat oras na nakaupo siya sa gilid ng gusali, mas nakikita niya ang iba't ibang mukha ng kanyang mga empleyado. May ilan na halos hindi tumitingin, may mga lumalayo na para bang may sakit siya, at syempre, naroon pa rin ang grupo ng mapang-api na laging nakahanap ng paraan para pagtawanan siya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isa pa ring tumatayo bilang liwanag sa gitna ng lahat, si Evan. Tuwing makikita siya ng binata, palagi itong may bala, minsan tinapay, minsan tubig, at minsan naman ay simpleng ngiti na naglalaman ng respeto at malasakit. Sa mga simpleng bagay na iyon, nagkaroon si DJ ng mas malalim na pag-unawa kung gaano kahalaga ang kabutihang ipinapakita kahit sa pinakapayak na paraan. Isang hapon, matapos ang mahabang shift ng mga empleyado, lumabas si Evan na may dalang maliit na bag ng pagkain. Nagtataka si DJ kung bakit tila mas masigla itong lumapit sa kanya. "Kuya, eto po," aniya sabay abot ng 2 pirasong pandesal at isang bote ng malamig na tubig. Nagulat si DJ nang maramdaman ang lamig ng bote. Halatang binili iyon para talaga sa kanya at hindi lang basta tira. "Salamat," mahina niyang sambit, halos hindi maitago ang bahagyang pagngiti. Naupo si Evan sa tabi niya kahit na may mga kasamahan itong dumaan at napatingin. Ang ilan ay nagtawanan, ang iba'y nagsimulang bulungan, ngunit hindi alintana ng binata ang kanilang sasabihin. "Pasensya na kung maliit lang, wala pa akong sweldo, pero hindi ko kayang makita kang nagugutom," dagdag ni Evan. Sa mga salitang iyon, napukaw ang damdamin ni DJ. Sa isip niya, simple ngunit matatag ang puso ng binata, isang pusong bihirang matagpuan sa mga panahong puno ng inggit at pagmamaliit. Habang nag-uusap sila, dumating ang grupo ng mapang-api. Nang makita nilang nakaupo si Evan sa tabi ng pulubi, agad silang nagbitaw ng masasakit na salita. "Ayun na nga ba sinasabi ko, tropa na talaga sila," sigaw ng isa. "Baka bukas kasama na nila yan sa boarding house nila, sabay-sabay silang manghihingi ng pagkain." Ang isa pa'y nagsabi ng mas malala. Siguro gusto lang ni Evan may kasama siyang mabaho para hindi siya mapansin. Humalakhak silang lahat na para bang wala silang nakikitang mali. Ramdam ni DJ ang pamimigat ng sitwasyon. Nakita niyang bahagyang yumuko si Evan, ngunit mabilis ding nag-angat ng ulo. "Hindi ko ikinahihiya ang pagtulong," diretsyong sagot niya. Mas nakakahiya ang tumawa habang may taong nagugutom. Sandaling natahimik ang ilan, ngunit agad din silang nagbalik sa tawanan, para bang hindi sila tinamaan sa sinabi ni Evan. Sa kabila ng pang-aasar, nanatili ang binata sa tabi niya. Marami pang dumaan na empleyado ang nakasaksi sa eksenang iyon. Ang iba'y tila naguluhan, ang iba'y nagkunwaring walang pakialam. Ngunit si DJ na nananatiling tahimik sa kanyang pagpapanggap, ramdam ang init ng respeto kay Evan. Sa isip niya, isa itong mahalagang ebidensya na hindi lahat ng tao'y nagiging bulag kapag nakakita ng mahina. Mayroong ilan, kahit kakaunti,
na handang magbigay ng malasakit kahit walang kapalit. Nang matapos ang shift, nagpaalam si Evan na uuwi na. "Ingat po kayo kuya, babalik ako bukas," sabi nito bago umalis. Naiwan si DJ na nag-iisip ng malalim. Hindi niya maiwasang ikumpara ang kabutihan ni Evan sa kalupitan ng iba. Sa puntong iyon, unti-unti na niyang nakikita ang malinaw na larawan ng kanyang kumpanya. Isang lugar na puno ng talento at kasipagan, ngunit sa ilalim nito'y may mga pusong sarado at malamig. Natatabunan ng kayabangan at kawalan ng malasakit. Ngunit naroroon din ang mga taong gaya ni Evan na kahit hindi nakikita, nagiging buhay na patunay na may pag-asa pang magbago ang kultura ng kanyang kumpanya. Kinagabihan, habang nakaupo pa rin sa gilid ng gusali, napansin niyang may ilang empleyadong nagmamasid mula sa malayo. Hindi niya tiyak kung naaawa ba sila o natatakot lamang lapitan siya. Ngunit malinaw sa kanya na nagsisimula ng kumalat ang balita tungkol sa pulubing laging nakaupo sa labas. May ilan na nagkakatuwaan sa social media. Ang iba nama'y nagbibiro na baka malas o baka masamang palatandaan. Ngunit sa isip ni DJ, isa lang ang mahalaga. Nakita niya ang pagkakaiba ng may pusong tumutulong at ng mga taong pinipiling tumawa at manlait. At higit sa lahat, naramdaman niya ang tunay na epekto ng kabutihan sa oras ng pangangailangan. Sa pagtatapos ng araw na iyon, umalis si DJ na dala-dala ang bagong pag-asa. Kung may isang Evan na handang tumulong ng walang hinihinging kapalit, naniniwala siyang may iba pa. Kailangan lamang niyang ipagpatuloy ang kanyang plano upang mas makilala kung sino ang tunay at sino ang peke. Habang naglalakad siya palayo sa gusali, dama niya ang bigat ng kanyang katawan, ngunit sa puso niya'y may gaan ng damdamin. Alam niyang hindi siya ganap na nag-iisa sa kanyang laban. May liwanag na nagsisilbing gabay, at iyon ay nasa simpleng kabutihan na ipinakita ng isang empleyadong hindi natatakot sa pangungutya ng iba. Sa puntong iyon, mas lalong tumibay ang kanyang paniniwala na sa kabila ng kasamaan na nakita niya, may pag-asa pang magbago ang lahat. Pagsapit ng ikalimang araw ng kanyang pagpapanggap, mas tumindi ang mga pangyayari sa paligid ni DJ Feidakansi habang nananatili siyang nakaupo sa gilid ng gusali. Ramdam niya na lalong dumadami ang mga empleyadong nakapapansin sa kanya. Hindi na siya simpleng tanawin na iniiwasan, kundi isa ng sentro ng usapan at biro ng ilan. Sa bawat oras mas lumalalim ang pagkakakilala niya sa iba't ibang ugali ng kanyang mga tao. Ngunit sa araw na iyon, mas naging hayagan ang pangaapi, mas malala kaysa sa mga nagdaang araw. Naramdaman niya na sinusubukan talaga siyang sirain ng mga taong walang ibang alam kundi ang pagtawa sa kapinsalaan ng iba. Habang nakaupo siya, dumating ang parehong grupo ng mga agents na kilala sa kanilang kayabangan at kakulitan. May dalang kape ang isa at habang nakatingin kay DJ, bigla itong nagsalita. "Kuya, gusto mo? Mainit pa o." Aniya na parang mabait. Ngunit biglang itinapon ang laman sa lupa sa harap niya. Ang iba'y nagtawanan at may isa pang nagkunwaring mag-aabot ng pagkain ngunit inilayo agad. "Ay, sorry, hindi ka pala marunong kumain ng normal na pagkain. Baka basura lang gusto mo." Biro ng isa. Ang buong grupo'y nagtawanan ng malakas at halos lahat ng dumadaan ay napapalingon. Ang ilan ay natawa rin, ang iba'y tumuloy na lang na parang walang nakita. Ramdam ni DJ ang sakit ng sitwasyong iyon, ngunit pinanatili niyang kalmado ang sarili. Isa-isa niyang iniipon sa kanyang isipan ang lahat ng eksenang iyon. Alam niyang darating ang panahon na may mabigat na kapalit ang kanilang ginagawa. Nang makita ng grupo na hindi siya pumapalag, mas lalong silang nanginsulto. "Alam nyo, dapat ata dito, ipabarangay na,"
Nakakadumi ng paligid, wika ng isa. Hindi, mas maganda i-post na lang natin ulit para viral. Alam nyo naman, trending agad basta may pulubi. Dagdag pa ng isa habang kinukunan siya ng video. Pinaglaruan siya ng kanilang mga salita at halakhak. At sa lahat ng iyon, nakatayo lang si DJ, pinipigil ang sarili na hindi sumabog ang tunay niyang pagkatao. Kung hindi lang siya nagpupunyagi sa kanyang misyon, matagal na niyang naharap ang mga ito bilang CEO ng kumpanyang kanilang pinagtatrabahuhan. Ngunit ngayon, kailangan niyang manatiling pulubi sa kanilang mga mata upang mas makita ang tunay na kulay ng mga ito. Sa kalagitnaan ng pang-aapi, dumating si Evan. Nakita niyang binabato ng masasakit na salita at biro si DJ. Agad siyang lumapit at hinarap ang grupo. Sobra na kayo, mariing sabi niya. Wala naman siyang ginagawang masama sa inyo. Kung ayaw niyo siyang pansinin, hayaan niyo na lang. Tumawa ang isa sa grupo at agad na sumagot. Ikaw na naman? Parang ikaw lang may malasakit dito? Baka kasi gusto mo talagang maging pulubi balang araw, no? Sinalubong iyon ni Evan ng matatag na tingin. Hindi nakakahiya ang tumulong. Mas nakakahiya ang manlait ng taong mahina. Sagot niya. Sandali silang napatigil. Ngunit mabilis ding nagsimula muli sa tawanan at pangungutya. Ramdam ni DJ ang bigat ng sitwasyon. Ngunit lalo ring tumindi ang kanyang paghanga sa apang ni Evan. Hindi natapos doon ang kanilang panlalait. Habang patuloy silang nagtatawanan, may isa sa kanila ang nagkunwaring maaawa. O sige na nga, bigyan natin ng pera pero kunin niya sa sahig. Hinagis niya ang isang baryang piso at nang hindi iyon pinulot ni DJ, itinapon pa ng isa ang 2 pang barya, sabay sabing, ayaw pala niya ng piso, baka gusto 5 piso. Ang buong grupo ay nagtawanan ulit na parang walang pakundangan. Hindi na nakatiis si Evan. Yumuko siya at pinulot ang mga barya saka iniabot kay DJ. Kuya, huwag kang mag-alala. Huwag mong isipin na lahat kami pare-pareho. Mahina niyang wika. Ramdam ni DJ ang sinseridad sa bawat salita ng binata. Sa kabila ng kahihiyan na ibinibigay ng iba, naroroon pa rin ang kabutihang hindi nagtatago sa ingay ng masasakit na salita. Ang mga dumadaan na empleyado ay patuloy na nagmamasid. Ang ilan ay halatang naaapektuhan sa nangyayari, ngunit pinili pa ring manahimik. Ang iba naman ay sumabay sa tawanan upang hindi sila mapansin ng grupo. Sa mata ni DJ, malinaw ang larawan. May ilan na matapang at may malasakit, ngunit marami rin ang pipiliing manahimik kaysa tumindig para sa tama. Ang kulturang ito ang siyang lalong gumising sa kanyang isipan. Kung ganito ang ugali ng ilan sa kanyang mga tao, ano ang sinasabi nito tungkol sa kumpanyang kanyang itinatag? Nang matapos ang pang-aapi, naglakad palayo ang grupo, nagbibiro pa rin at nagtatawanan. Naiwan si DJ at si Evan na magkatabi. Pasensya na po, kuya, hindi lahat ganyan dito. May mga mababait din, ani Evan. Tumango lang si DJ at mahina siyang ngumiti. Hindi para ipakita ang pasasalamat bilang CEO, kundi bilang taong nakadarama ng tunay na ginhawa mula sa simpleng kabutihan. Sa mga sandaling iyon, mas lalo niyang napagtanto kung gaano kahalaga ang isang tulad ni Evan sa kanyang kumpanya. Hindi lang dahil sa malasakit nito, kundi dahil sa tapang niyang manindigan kahit siya'y pinagtatawanan ng iba. Kinagabihan, habang naglalakad si DJ pauwi, bit-bit niya ang bigat ng mga pangyayari. Sa bawat insulto at pang-aapi, mas lalo niyang nararamdaman ang pangangailangan ng pagbabago. Ngunit kasabay nito, dala niya ang pag-asa na hatid ng isang empleyadong gaya ni Evan. Sa isip niya, malinaw na ang direksyon. Ipagpapatuloy niya ang kanyang pagpapanggap hanggang makilala pa ang iba, ngunit hindi niya malilimutan ang kabutihang ipinakita ng binata. Sa gitna ng kalupitan ng marami, isang liwanag ang patuloy na kumikislap,
At iyon ang nagpapatibay sa kanyang loob na dalhin ang misyon hanggang sa dulo. Pagsapit ng ika-6 na araw, mas lalong lumala ang sitwasyon ni DJ Feidakansi sa kanyang pagpapanggap. Sanay na ang mga empleyado sa presensya ng pulubi sa labas ng gusali at tila ba naging libangan na ng ilan na pagdiskitahan siya. Ngunit higit pa sa insulto at tawanan, nagsimula na ring maapektuhan ang iilang tao na nagpapakita ng kabutihan. Si Evan na paulit-ulit na nagbibigay ng pagkain at tubig ay nagsimulang matawag ng iba't ibang bansag. Sa tuwing nakikita siyang lumalapit kay DJ, naroon agad ang grupo ng mga mapang-api handang maghagis ng mga salita na mas masakit pa kaysa anong pisikal na pananakit. Isang gabi, habang palabas ang mga agents mula sa night shift, nakitang muli si Evan na nag-abot ng tinapay at kape kay DJ. Halata sa kilos ni Evan na pagod siya, ngunit pinilit niyang tumulong pa rin. Agad itong napansin ng grupo at hindi nagtagal, nagsimula na namang manginsulto. Ayan na naman ang probinsyanong bayani, sigaw ng isa. Baka bukas dalhin na niya sa bahay yan at gawing kasama sa kwarto. Ang iba'y nagtatawanan at may isa pa na nagsabi, baka gusto niya lang may kasama sa hapunan. Bagay silang dalawa, parehong mahirap. Lahat sila'y humahalakhak habang nakapalibot kay Evan. Ngunit sa halip na umatras, humarap si Evan at matapang na sinabi, wala kayong karapatang manghusga. Kung hindi nyo kayang tumulong, wag na kayong manginsulto. Ang matapang na sagot ni Evan ay hindi nagustuhan ng grupo. Aba, lumalaban pa? Tugon ng isa na may halong pang-uuyam. Siguro gusto mo ring maging pulubi balang araw, kaya ganyan ka. Ngunit hindi na nagsalita si Evan. Tumalikod siya, iniwan ang grupo at nagpatuloy sa paglalakad papasok ng gusali. Sa mga oras na iyon, nakaupo lang si DJ, tahimik ngunit pinagmamasdan ang lahat. Sa loob-loob niya, ramdam ang bigat ng paninindigan ni Evan. Hindi madaling magsalita laban sa marami, lalo na kung alam mong ikaw ang pagtatawanan. Ngunit pinili pa rin ng binata na ipagtanggol ang tama. Sa mata ni DJ, isang simpleng empleyado ang nagpakita ng higit na tapang kaysa sa lahat ng kanyang nakakasalamuha sa kumpanya. Habang lumalalim ang gabi, mas maraming empleyado ang nakapansin sa eksenang iyon. May mga ilang tumango bilang pagsang-ayon kay Evan, ngunit hindi sila naglakas loob na magsalita. Ang iba na may umiling at nagpatuloy sa kanilang lakad, ayaw madamay sa gulo. At naroon din ang ilan na sumabay sa halakhakan ng grupo. Baka raw kasi sila ang sunod na pagtawanan. Ang lahat ng ito ay naging malinaw na larawan kay DJ kung paano nahahati ang kanyang kumpanya sa dalawang mukha. We had the people always care about, and those who are not able to dogfight others. Makalipas ang ilang minuto, muling bumalik ang grupo at naupo malapit sa kanya. Hindi na sila nagbibiro lamang, kundi hayagang pinapakita ang kanilang pagmamaliit. Alam mo, kuya, baka bukas hindi ka na makapwesto dito. Papalisin ka na ng HR. Nakakasira ka kasi ng imahe ng kumpanya, sabi ng isa. Ang iba naman ay nagsimulang magkunwaring naaawa, ngunit halatang puno ng pangungutya. Kawawa ka naman kuya, wala ka bang pamilya? O baka itinapon ka na rin nila kasi walang silbi. Sa bawat salitang iyon, ramdam ni DJ ang pait at bigat ng kanyang papel. Ngunit sa halip na umatras, pinili niyang tandapin ang lahat. Sa kanyang isipan, alam niyang hindi lang ito simpleng biro. Ito ay sumasalamin sa tunay na ugali ng mga taong kumakatawan sa kanyang kumpanya. Hindi nagtagal, lumabas muli si Evan matapos ang shift niya. Nakita niyang pinagtatawanan pa rin si DJ, kaya agad siyang lumapit. Tama na yan, mariing wika niya. Wala kayong karapatan na patuloy siyang gawing biro. Ang ilan sa grupo'y tumawa lang, ngunit may isa na nagtaas ng kilay at sinabing, "Ewang po sa'yo, Evan, baka gusto mo talagang sumama sa kanya sa kalsada." Sa pagkakataong iyon,
Halatang naiiyak si Evan, ngunit pinanatili niyang matatag ang kanyang mukha. Lumuhod siya at iniabot ang isa pang bote ng tubig kay DJ. Kuya, huwag kang mag-alala. Hindi lahat dito masama. Ang simpleng linyang yun ay tumatak kay DJ. Sa gitna ng lahat ng pang-aapi at paglalait, naroon ang isang taong handang tumindig para sa kanya. At iyon ang bagay na mas nagbigay sa kanya ng pag-asa. Nang umalis ang grupo, naiwan si Evan at si DJ. Pasensya ka na, kuya, kung palagi kang ganito. Alam kong mahirap, pero sana magtiis ka pa. May mga taong handa ring tumulong kahit konti lang. Ani Evan. Tahimik lang na tumango si DJ, ngunit sa kanyang puso, malakas ang tibok ng damdamin. Alam niyang sa paglipas ng mga araw, mas makikilala pa niya ang ugali ng bawat isa. Ngunit malinaw na sa ngayon, may isa siyang nakitang tunay na may malasakit, isang liwanag na hindi natatakpan ng ingay ng iba. Kinagabihan, habang naglalakad pa uwi si DJ, iniisip niya ang lahat ng nangyari. Ramdam niya ang bigat ng pangungutya na narinig niya sa buong araw, ngunit dala rin niya ang gaan ng loob na hatid ng kabutihan ni Evan. Sa loob-loob niya, napagtanto niyang hindi lahat ay masama. At kung may isa na gaya ni Evan sa kanyang kumpanya, maaaring may iba pang natatago, naghihintay lamang ng pagkakataong ipakita ang kanilang kabutihan. Ang tanong na lamang ay kung gaano karami ang may lakas ng loob na manindigan sa tama sa harap ng marami. Sa puntong iyon, lalo siyang nagpasya na ipagpatuloy ang kanyang plano hanggang sa makita niya ang buong larawan ng kultura ng kanyang kumpanya at doon siya magpapasya kung anong pagbabago ang kanyang gagawin. Kinabukasan, bumalik muli si DJ Feidakan C sa parehong lugar. Dala pa rin ang anyo ng isang pulubi. Sa mga nakalipas na araw, malinaw na sa kanya kung sino ang mga taong palaging nang api at kung sino ang handang magbigay ng kahit kaunting malasakit. Ngunit sa araw na iyon, nagpasya siyang mas palawakin ang kanyang obserbasyon. Hindi na lang siyang mauupo sa isang sulok, kundi mag-iikot siya sa paligid ng gusali upang makita kung paano siya tatanggapin sa iba't ibang pagkakataon. Nais niyang makita kung ang asal ng mga empleyado ay pare-pareho saan mang bahagi ng kanyang kumpanya siya tumambay. Maaga pa lang ay pumuwesto na siya sa kabilang kanto, malapit sa kantin na madalas puntahan ng mga agents bago pumasok. Doon mas marami siyang nakasalubong at nakakausap kahit pa hindi siya kinakausap ng diretsyo. May mga dumadaan na bigla na lang umiwas, parang natatakot mahawaan ng kanyang dumi. May mga ilan na nagpigil ng tawa pero halatang pinipilit huwag magkomento. At syempre, may mga dumaan na tahasang nagpakita ng pangungutya. Aba, andito na pala ang mascot ng kumpanya, biro ng isa habang binuksan ang kanyang lunchbox. Ang kasama niya naman ay sumingit. Siguro dito na siya nakatira. Baka bukas kasama na natin sa time-in. Umawa sila ng malakas, habang ang iba'y nagpatuloy lang sa kanilang pagkain. Habang pinagmamasdan niya ang eksena, inilabas ni DJ ang maliit na notebook na nakatago sa loob ng kanyang lumang supot. Doon niya sinimulang isulat ang mga napapansin, ang oras, ang lugar, at ang kilos ng bawat tao. Hindi niya kailangan isulat ang pangalan dahil kilala niya ang paramihan. Ngunit para sa pagpapanggap, tinrato niya itong parang tala ng isang taong simpleng naamasid. Sa bawat salita, lalong lumilinaw sa anya na may dalawang mukha ang kanyang kumpanya. May mga taong may respeto at may malasakit, ngunit mas marami ang nauuna sa pukso ng tawanan at panlalait. Nang sumapit ang tanghali, lumipat siya sa gilid ng entrance ng building kung saan dumadaan ang mga galing sa day shift. Doon, mas marami siyang nakitang empleyadong umiiwas. May isa pang security guard na tinawag ang pansin ng HR officer. Lumapit ang babae at nagsalita, "Kuya, hindi ka pwedeng dito tumambay.
nakakasagabal ka sa mga pumapasok. Tahimik lang na tumango si DJ at lumayo ng kaunti. Ngunit pinakiramdaman niya ang mga susunod na pangyayari. Nakita niyang may ilang empleyadong napangiti at nagsabi ng, "Buti na lang pinaalis na, nakakahiya kasi." Ngunit sa kabilang banda, may dalawa na nagsabi ng mahinahon, "Grabe naman, tao din naman siya, wala naman siyang ginagawang masama." Hindi sila lumapit, ngunit sapat na iyon para maramdaman niyang hindi lahat ay bulag sa sitwasyon. Habang naglalakad palayo, napansin niya si Evan mula sa malayo. Bit-bit nito ang kanyang bag at halatang pauwi na. Nang makita siya, agad itong lumapit, dala ang maliit na plastik ng pagkain. "Kuya, eto, niluto ng kasama ko sa boarding house. Baka magustuhan mo," sabi nito sabay abot ng pagkain. Kita ni DJ ang pagod sa mukha ni Evan, ngunit mas nangingibabaw ang sinseridad ng kanyang kilos. Sa puntong iyon, naramdaman niyang may tunay pa ring mabubuting tao sa kanyang kumpanya, kahit na sila'y iilan lamang. "Salamat," mahina niyang sagot. At muli naglakad si Evan papalayo habang ang ilan sa mga nakakita ay nagsimulang magbulungan. Kinahapunan, pinili ni DJ na tumambay sa may likurang bahagi ng gusali, kung saan madalas nagtitipon ang mga empleyadong nagbe-break. Doon, mas hayagan ang kanilang usapan. Narinig niya ang ilan na nagsasabing, "Alam mo, parang malas yung pulubi na yan. Simula nung nandyan siya, parang ang daming issue sa team natin." Ang iba naman ay nagsabi, "Baka kaya nandito yan kasi sinusubukan tayo kung gaano tayo kabait. O baka multo yan na nag-anyong tao." Tumawa ang lahat, ngunit sa likod ng kanilang mga biro, ramdam niya ang takot at panghuhusga. Hindi nagtagal, muling dumating ang grupo ng mapang-api. Ngayon, hindi lang insulto ang dala nila, kundi plano talagang gawing biro ang kanyang presensya. Isa sa kanila ang nag-abot ng baso ng tubig, ngunit halatang pinuno ng asin at suka. "O kuya, inumin mo, libre na to," sabi nito habang nagtatawanan ang kanyang mga kasama. Hindi siya kumibo at tinitigan lang ang baso, saka ibinaba. Ang ginawa niyang katahimikan ay mas ikinainis ng grupo. "Aba, nagmamaganda pa si kuya?" "Siguro mayabang din pala, kahit pulubi," sigaw ng isa. Lahat sila'y muling nagtawanan, habang ang iba naman nakatingin lang na parang walang pakialam. Sa buong maghapon, nagpatuloy ang ganitong eksena. Ngunit sa bawat pangyayari, mas lalo niyang nakikita kung paano nagkakawatak-watak ang ugali ng kanyang mga empleyado. May ilan na nagtatanggol, may ilan na nananahimik, at may ilan na hayagang nagiging malupit. Lahat ng ito ay isinulat niya sa kanyang isipan at sa kanyang maliit na notebook. Alam niyang sa mga susunod na araw, darating ang panahon na ilalabas niya ang katotohanan ito. Ngunit sa ngayon, kailangan niyang manatiling matatag sa kanyang papel. Nang matapos ang araw, habang naglalakad siyang pauwi, napaisip siya sa mga nakita at narinig. Sa kanyang puso, ramdam niya ang bigat ng kawalan ng malasakit ng marami. Ngunit kasabay nito'y may halong pag-asa na dala ng iilang kagaya ni Evan. Ang mga simpleng kilos ng pagtulong, kahit gaano kaliit, ay nagbigay sa kanya ng dahilan para ipagpatuloy ang kanyang misyon. Sa dilim ng kalsada, pinangako niya sa sarili na hindi siya tipigil hanggat hindi niya lubos na nakikita ang buong mukha ng kanyang kumpanya, ang kabutihan at kasamaan na naghahati sa kanyang mga tao. At doon lamang siya makakapagdesisyon kung paano niya babaguhin ang lahat. Mabilis ang lumipas na mga araw at lalo pang humaba ang listahan ng mga obserbasyon ni DJ Feda Ansi. Ngunit sa ikawalong araw, may isang pangyayaring mas mabigat kaysa sa mga nauna. Maaga siyang pumwesto sa labas ng gusali at gaya ng nakagawian ay walang sumalubong na maganda mula sa karamihan ng mga empleyado. Ngunit sa araw na iyon, dumating ang ulan. Sa unay, ambon lamang, ngunit hindi nagtagal ay bumuhos ang malakas na ulan na parang hindi titigil. Walang masilungan si DJ
kundi ang maliit na bubong sa gilid ng pader. Wala siyang payong, wala ring jacket na maaaring magprotekta sa kanya. Habang ang lahat ng empleyado ay nagtatakbuhan papasok ng gusali, siya'y naiwan sa labas, nakalublob sa ulan at nanginginig sa ginaw. Habang pinagmamasdan siya ng mga tao, marami ang nagtawanan at nagturo. "Ayan, may free shower ka na kuya," sigaw ng isa na sabay halakhak ng buong grupo. Ang iba namay kumuha ng video at nilagyan ng caption, "Pulubi sa call center building. Hindi tinatablan ng ulan." Sa mga oras na iyon, ramdam ni DJ ang bigat ng kanyang desisyon. Masakit sa katawan ang lamig, ngunit mas masakit sa puso ang makita kung paanong ginagawang biro ng mga tao ang kanyang paghihirap. Sa kalagitnaan ng ulan, dumating si Evan. Nakasilong siya sa payong at nang makita si DJ na basang-basa, agad siyang lumapit. "Kuya, eto gamitin mo muna," sabi niya habang iniaabot ang payong. Ngunit tinulak siya ng isa sa mga kasama ng grupo na naroroon din. "Huwag mo nang sayangin ang payong mo dyan. Basura lang yan, hindi na kailangan ng ganyan," anang isa. Tumawa ang iba habang nakatingin kay Evan. Ngunit hindi nagpatinag ang binata. Kinuha niya ang payong at iniabot kay DJ. Saka inalis ang suot niyang jacket at ibinalot iyon sa kanyang balikat. "Huwag kang mag-alala, kuya. Hindi ka dapat giniginaw ng ganito," dagdag niya. Ang kabutihan ni Evan ay lalo pang ginawang target ng pang-aapi. "Grabe Evan, baka magkasakit ka dahil lang sa kanya. Baka bukas kayo pareho ng hingi na dito sa labas," kantyaw ng isa. Ang iba namay nagsabi, "Sinasayang mo lang ang oras at pera mo. Wala namang balik yan. Sayang lang ang effort." Ngunit hindi na sila pinansin ni Evan. Tumabi siya kay DJ, nakasilong din sa payong at nanatiling tahimik. Sa simpleng kilos na iyon, ramdam ni DJ ang bigat ng malasakit ng binata. Hindi niya kayang ipakita ang kanyang tunay na pagkatao, ngunit sa loob niya, nais niyang yakapin si Evan at sabihing hindi niya alam kung gaano kalaki ang halaga ng kanyang ginagawa. Nang bumuhos pa ng mas malakas ang ulan, lumabas ang isang HR officer at nagsimulang maghanap ng dahilan para paalisin siya. "Kuya, kailangan mong lumayo dito. Nakakarabala ka sa mga empleyado. Nakakahiya ka tingnan," sabi ng opisyal. Habang nagsasalita ito, mas lalo pang lumakas ang tawanan ng mga nakapaligid. Ang ilan ay nagkomento na parang masayang-masaya na may mangyayaring aksyon. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, sumingit si Evan. Hindi naman siya nakakaabala. Nandito lang siya sa gilid. Wala siyang ginagawang masama. Nagulat ang HR officer. Ngunit hindi ito nakipagtalo at umalis na lang, halatang nainis na kinontra siya. Habang nakaupo sa ilalim ng payong, ramdam ni DJ ang kahihiyan at ang pasakit. Hindi niya alam kung paano siya nagawang pagtawanan sa gitna ng kanyang paghihirap. Ngunit higit sa lahat, ramdam niya rin ang kakaibang init na dulot ng kabutihan ni Evan. Sa loob-loob niya, ito ang isang dahilan kung bakit tama ang kanyang ginagawang misyon. Kung hindi niya ito naranasan, hindi niya makikita ang mga taong handang tumulong kahit gaano kahirap ang sitwasyon. Lumipas ang mga oras at huminto rin ang ulan. Naiwan si DJ na basa pa rin, ngunit bahagyang gumaan ang kanyang pakiramdam. Dumating muli ang grupo at nagsimulang magbiro ulit. "Ayan kuya, mukhang enjoy ka sa shower mo. Next time, baka magdala ka na ng sabon." Nagtawanan silang muli habang pinapakita ang mga video sa kanilang mga cellphone. Ang ilan ay nagkomento pa, "Ipapadala ko to sa GC para makita ng lahat ang bago nating mascot." Ngunit sa likod ng tawanan, napansin ni BJ na may mga empleyadong nakatingin na parang nahihiya. Hindi sila lumapit, ngunit halatang may konsensya na sa nakikita nila. Sa pagtatapos ng araw, umalis si DJ, dala ang payong na iniwan ni Evan at ang jacket na ipinilit nitong ipasuot. Habang naglalakad siya, pinipilit niyang intindihin ang lahat ng nangyari. Ang sakit ng panlalait, ang bigat ng pagiging tampulan ng biro, at ang lamig ng ulan
na tumagos sa kanyang katawan. Lahat iyon ay hindi madaling kalimutan. Ngunit kasabay nito, naroon din ang alaala ng kabutihan ni Evan. Sa kanyang isipan, mas lalo siyang napatibay. Hindi niya kayang hayaan na manatili ang ganoong kultura sa kanyang kumpanya. Darating ang araw na makikilala ng lahat ang kanyang tunay na pagkatao. At sa oras na iyon, bawat isa ay haharap sa bigat ng kanilang nagawa. Ngunit sa ngayon, kailangan pa niyang tiisin at ipagpatuloy ang kanyang papel. Dahil mas marami pa siyang dapat makita, mas marami pa siyang kailangang tuklasin bago dumating ang araw ng pagbubunyag. Muling bumalik si DJ Feidakansi kinabukasan, dala pa rin ang basang jacket at payong na iniwan ni Evan. Ang lamig ng nakaraang gabi ay nanatili pa sa kanyang katawan, ngunit mas matimbang ang alaala ng mga pangyayari kaysa sa ginaw na naramdaman niya. Alam niyang mas malalaking hamon ang kakaharapin niya dahil nagsisimula ng kumalat ang balita tungkol sa kanya, at hindi lang sa mga empleyado, kundi pati sa ilang nasa pamunuan. Ang imahe niya bilang pulubi ay unti-unti nang nagiging usapan sa buong opisina. At sa araw na iyon, mas malinaw niyang naranasan kung gaano kalakas ang epekto ng mga maling biro at kawalan ng malasakit. Habang nakaupo siya sa gilid ng building, dumating ang dalawang HR staff na may dalang payong at clipboard. Agad siyang nilapitan at mariing kinausap. "Kuya, ilang araw ka na naming nakikita dito. Hindi ka na pwedeng manatili. Nakakasagabal ka na sa mga empleyado." Malamig na sabi ng isa. Ang kasama nito'y nagsabi pa ng mas mabigat. "Kung hindi ka aalis, ipapatawag namin ang mga gwardya para paalisin ka." Tahimik lang siyang nakatingin, tila isang pulubi na walang laban. Ngunit sa loob niya sinusuri niya ang bawat salita. Hindi lamang ito simpleng pagpapaalis, kundi isang malinaw na patunay kung paanong mas pinapahalagahan ng ilan ang imahe kaysa sa tao. Habang pinapalibutan siya ng ilang empleyado na nanonood, may mga nagbulungan at nagsimulang magtawanan. "Ayan na, sisipa na sa wakas si kuya," biro ng isa. "Tingnan mo, baka umiyak pa yan," dagdag ng isa pa. Ang tawanan ay umalingangaw sa paligid at bawat halakhak ay parang sibat na tumatama sa kanyang dibdib. Hindi nagtagal, dumating ang dalawang security guard at hinawakan siya sa braso. "Kuya, kailangan mo nang umalis," mariin nilang sabi. Hindi na siya pumalag at tumayo na lamang. Ngunit bago pa siya tuluyang mapaalis, dumating si Evan. Halatang galing ito sa mahabang shift. Dala ang kanyang bag at pagod na pagod. Nang makita ang nangyayari, mabilis itong lumapit. "Sandali lang," sabi niya sa mga gwardya. Hindi siya nakakaabala, wala naman siyang ginagawang masama. Napatigil ang mga gwardya at tinignan ang HR staff na halatang nainis. "Evan, huwag ka nang makisawsaw. Hindi mo trabaho ito," mariing sagot ng isa. Ngunit hindi nagpatalo si Evan. Tao siya, may karapatan siya. Kung wala siyang ginagawang masama, bakit natin siya itataboy? Tumahimik sandali ang paligid at maraming empleyadong nanonood ang nagulat sa lakas ng loob ni Evan. Ngunit imbes na matauhan, mas pinagtawanan pa siya ng iba. "Ayan na naman, knight in shining armor," sigaw ng isang agent mula sa grupo ng mga mapangapi. "Baka gusto mo na talagang gawing ka-roommate si kuya." Sa puntong iyon, ramdam ni DJ ang hiya at sakit para kay Evan. Ang binatang nag-iisa lamang ang palaging handang tumulong sa kanya ay paulit-ulit na minamaliit at nilalait. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi natinag si Evan. Kinuha niya ang payong na ibinigay niya kahapon at itinakip sa balikat ni DJ. "Kung aalis siya, aalis ako kasama niya. Hindi ko hahayaang itaboy niyo siya na parang wala siyang halaga," mariin niyang sabi. Tumahimik ang ilan, ngunit ang grupo ng mga mapang-api muling nagtawanan. "Grabe, pati probinsyano nagiging pulubi na rin," kantiyaw ng isa. Hindi na sumagot si Evan. Inawakan niya ang braso ni DJ at tinulungan itong lumipat sa kabilang bahagi ng building
kung saan mas kaunti ang dumadaan. Doon niya ito pinaupo, saka naglabas ng maliit na supot mula sa kanyang bag. Pasensya na kuya, kaninang umaga lang ako nakabili ng pandesal. Heto, kumain ka na, mahinahon niyang sabi. Tahimik lamang na tumango si DJ, ngunit sa loob niya, naramdaman niyang hindi na ito simpleng eksperimento. Ang nakikita niya ngayon ay mas malalim na sugat sa kultura ng kanyang kumpanya, sugat na unti-unting sumisira sa dangal at pagkatao ng ilan. Habang magkasama silang nakaupo, dumaan ng ilang empleyado at lihim na napatingin. Ang ilan ay nagpakita ng bahagyang pag-aalala, ngunit hindi sila naglakas loob na lumapit. Ang iba na may umiwas ng tingin, baka raw madamay sa usapan. At ang ilan, gaya ng dati, ay napailing at nagbulungan. Sa gitna ng lahat ng iyon, pinili ni DJ na manatiling tahimik. Ngunit sa kanyang isipan, malinaw na ang direksyon ng kanyang plano. Darating ang araw na ang lahat ng ito ay ilalantad niya. At sa oras na iyon, walang makakatakas sa bigat ng katotohanan. Pagsapit ng gabi, habang naglalakad pauwi si DJ, iniisip niya ang mga pangyayari. Hindi na lamang ito usapin ng simpleng tang-aapi. Ito'y malinaw na pagpapakita ng sistema ng kanyang kumpanya. Isang sistemang nagpapabaya at pumapayag sa panlalamang basta't hindi sila nadadamay. Ngunit sa kabilang banda, naroon ang isang taong gaya ni Evan na handang tumindig para sa tama kahit siya'y nag-iisa. Sa bawat hakbang niya, mas lalong tumitibay ang kanyang paninindigan. Hindi siya titigil hanggang hindi niya nakikita ang buong larawan at hanggang hindi niya natitiyak kung sino ang dapat manatili sa kanyang kumpanya at sino ang kailangang mawala. Sa dilim ng gabi, dala niya ang bigat ng lahat ng kanyang nakita. Ngunit kasabay nito, dala rin niya ang liwanag ng pag-asa na isang araw makikita ng lahat ang tunay na kahulugan ng malasakit at respeto. Kinabukasan ay hindi na dumaing si DJ Fedakansi sa gusali bilang pulubi. Maaga pa lang ay dumating na ang isang mamahaling sasakyan sa harap ng kumpanya at bumaba roon ang isang lalaking maayos ang bihis, nakabarong na gawa sa pinong tela at may kasamang mga tauhan. Ang mga empleyado ay nagtaka, hindi agad makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang ilan ay nagsimula ng magbulungan, habang ang iba ay nagkunwaring walang pakialam ngunit halatang kinakabahan. Pagpasok sa lobby, sinalubong siya ng ilang managers at supervisors, nakayuko at halatang hindi sigurado kung sino ang dumating. Ngunit nang dumiretso ito sa elevator at tumungo sa pinakamataas na palapag ng gusali, nagsimula na ang kaba sa lahat. Kilala nila ang sasakyang iyon at mas lalo nilang kinilabutan nang lumabas ang balitang mismong CEO ng kumpanya ang dumating upang magpatawag ng biglaang pagpupulong. Pagpasok niya sa malaking conference room, agad siyang binati ng mga department heads at ilang matataas na opisyal ng kumpanya. Ngunit hindi pa rin matanggal ang pagtataka ng marami dahil sa tanong na gumugulo sa kanilang isipan. Bakit bigla ang pagpupulong? Umupo si DJ sa gitna ng mesa at sa unang pagkakataon ay pinakita niya ang kanyang matalim ngunit tahimik na tingin. Magandang araw, mahinahon niyang panimula. Ngunit dama ng lahat ang bigat ng kanyang boses. Bago tayo magsimula, may ipapakita ako. Sa utos niya, inilabas ng kanyang staff ang ilang larawan at video na agad ipinakita sa malaking screen sa harap ng lahat. At doon nagsimula ang hindi inaasahang pagbubunyag. Isa-isa nilang nakita ang mga larawan at video ng pulubing nakaupo sa labas ng gusali. Sa unay, nagbulungan ang ilan, nagtatanong kung bakit iyon ipinapakita sa kanila. Ngunit nang lumabas ang mga video na malinaw na nakunan kung paano siya pinagtatawanan, ininsulto at pinagmumukhang wala, nagsimulang manlumo ang mga tao sa loob ng silid. Makikita ang ilang agents na tinutulak siya
ang iba namay kinukuhanan siya ng litrato at ginagawang biro. Naroon din ang eksena ng pagbuhos ng kape sa kanyang harapan, ang mga baryang itinapon at ang mas masakit pa, ang mga tawanan at kantyaw ng mga kasamahan habang siya'y ginagawang palabas. Isa-isang nabalikan ang lahat ng pangyayari na kanyang tiniis sa nakaraang mga araw at sa bawat eksena, mas lalo pang bumigat ang hangin sa silid. Umigil sandali si DJ at tumingin sa lahat ng naroroon. Siguro iniisip ninyo, bakit ko ipinapakita ito? Ang pulubing nakikita ninyo sa mga video at litrato, ako iyon. Halos sabay-sabay ang pag-ikot ng mga ulo at pagbuka ng bibig ng lahat. Ang iba ay napahawak sa kanilang noo, ang iba namay napalunok ng malalim. Hindi makaaniwala ang lahat sa kanilang narinig. Ang pulubing tinulak, pinagtawanan at pinahiya nila sa harap ng kanilang mga kasamahan ay walang iba kundi ang mismong CEO ng kumpanya. Biglang tumahimik ang buong silid at tanging kabog ng dibdib at malalalim na buntong hininga ang maririnig. Ginawa ko ito dahil gusto kong makita ang tunay ninyong ugali, patuloy ni DJ. Ayoko ng mga ngiting peke at pagbating puno ng takot dahil lang sa posisyon ko. Gusto kong makita kung paano kayo magtrato ng taong walang-wala, ng taong sa tingin ninyo ay walang halaga. At ang nakita ko, nakakalungkot. Napayuko ang karamihan, habang ang ilan ay nagsimulang manginig sa kaba. Hindi lang ito tungkol sa akin, dagdag pa niya. Ito'y tungkol sa kultura na nabuo sa loob ng ating kumpanya. Kultura ng pangungutya, ng panlalamang at ng pagiging manhid sa kapwa. Kung ang isang pulubi ay nagiging biro sa inyo, paano pa ang ibang tao sa labas na walang kakayahang lumaban? Sa puntong yun, tumayo siya at lumapit sa screen kung saan ipinakita ang larawan ng isang kabataang lalaki na palaging lumalapit sa kanya. Ngunit sa lahat ng nangyaring iyon, may isang tumindig para sa tama. May isang tao na hindi natakot na pagtawanan, na hindi natakot na maliitin, at iyon ay si Evan. Napatingin ang lahat kay Evan na nasa sulok ng silid, hindi makapaniwala na siya ang tinutukoy. Si Evan ang nagpakita ng malasakit kahit wala siyang makukuhang kapalit. Siya ang nagbigay ng tinapay, ng tubig, ng payong, at higit sa lahat ng respeto. At sa harap ng lahat, sinasabi ko sa inyo, siya ang tunay na halimbawa ng empleyadong dapat pamarisan. Tahimik ang lahat at unti-unting napuno ng hiya ang mga mukha ng mga nakikinig. Ang ilan ay napaluha, ang iba namay nakatingin lang kay Evan na tila biglang nagbago ang tingin sa kanya. Ngunit hindi natapos doon ang lahat. Sa mga nambuli, sa mga umabuso, at sa mga tumawa hamang may nilalait na kapwa, pananagutan ninyo ang inyong ginawa. Hindi ko hahayaang manatili sa kumpanyang ito ang mga taong walang malasakit at respeto. Ang kanyang boses ay hindi malakas ngunit matalim, sapat upang iparamdam sa lahat ang bigat ng kanyang salita. Mula ngayon, sisimulan natin ang pagbabago at sisiguraduhin ko na ang kumpanyang ito ay magiging tahanan ng malasakit at dignidad. Sa mga sandaling iyon, ramdam ng lahat ang bigat ng kanyang desisyon. Hindi na nila makakalimutan ang katotohanang ang pulubing kanilang nilapastangan ay mismong taong nagpapatakbo ng kumpanya. At higit sa lahat, hindi na nila malilimutan ang kahihiyan na naramdaman nila habang pinapanood ang kanilang mga sariling kilos na ngayon ay malinaw na mali sa harap ng lahat. Sa gitna ng katahimikan, tumingin si DJ kay Evan at bahagyang ngumiti. Sa loob-loob niya, alam niyang ang binatang iyon ang magsisilbing inspirasyon ng pagbabago na matagal na niyang gustong simulan. Pagkatapos ng matinding pagbubunyag ni DJ Feidakansi sa conference room, hindi pa rin makapaniwala ang karamihan. Tahimik na nakayuko ang mga empleyado. Nanginginig sa hiya habang muling bumabalik sa kanilang isipan ang mga ginawa nilang panlalait at pang-aapi. Ang mga larawan at video na ipinakita kanina
ay malinaw na ebidensya ng kanilang kawalang malasakit at ngayon ay hindi na nila alam kung saan sila lulugar. Ang ilan ay halos hindi makatingin sa kanilang CEO habang ang iba ay pilit na pinupunasan ang luha ng pagsisisi. Ang bigat ng katahimikan ay parang humihigop ng hangin sa buong silid. Tumayo si DJ at muling nagsalita. Ang lahat ng nakita ko ay hindi ko kayang ipagsawalang bahala. Ang taong pinagtatawanan ninyo, ang taong tinulak at hinamak ninyo, ay ako. Ginawa ko ito upang malaman kung sino ang tunay na may malasakit at kung sino ang walang respeto kahit sa kapwa nila. Huminga siya ng malalim at tiningnan ang bawat isa. Ngayong alam ko na ang katotohanan, hindi na pwedeng manatiling tahimik ang kumpanyang ito. May pananagutan ang bawat isa sa inyong mga ginawa. Pagkatapos ng kanyang salita, isa-isang tinawag ang mga empleyadong nakilala sa mga larawan at video. Ang ilan ay pilit pang nagtatanggol sa sarili. "Sir, biro lang naman iyon. Wala kaming masamang intensyon," sabi ng isa. Nanginginig ang boses. "Hindi po namin alam na kayo pala iyon," dugtong pa ng isa. Ngunit hindi nagpadaig si DJ. "Kung hindi ko pala kayo, tama na bang pagtawanan ninyo ang isang taong walang laban? Kung hindi pala ako ang pulubi, ayos lang bang hamakin ninyo siya? Hindi dapat nakabatay sa pagkatao ng isang tao ang respeto. Ang respeto ay ibinibigay sa lahat, mayaman man o mahirap." Tumahimik ang lahat at walang makasagot sa kanyang tanong. Pinawag niya ang HR manager na ilang ulit na ring nagbanta na paalisin siya habang nagpapanggap bilang pulubi. Hindi makatingin ang babae at halos maiyak sa harap ng lahat. "Bilang HR, tungkulin mong pangalagaan ang dignidad ng bawat tao. Ngunit nakita kong ikaw." Pagkatapos muling bumalik ang kanyang tingin kay Evan. Sa gitna ng lahat ng kahihiyan at pagsisisi ng iba, siya lamang ang nakatayo ng tuwid, bagamat halatang kinakabahan din. "At ikaw, Evan," malumanay na sabi ni DJ, "sa lahat ng ito, ikaw lamang ang nagpakita ng malasakit. Hindi ka natakot pagtawanan, hindi ka natakot maliitin, at higit sa lahat, hindi ka natakot tumindig para sa tama. Dahil doon, nais kong ipaalam sa lahat na ikaw ay aking bibigyan ng espesyal na pagkilala." Nanlaki ang mga mata ni Evan, hindi makapaniwala sa naririnig. "Sir, hindi ko po yun ginawa para mapansin. Ginawa ko lang po ang sa tingin ko ay tama." Mahina niyang tugon. Ngumiti si DJ at tumango. At iyan ang pinakamas mahalaga, ang gumawa ng tama kahit walang nakatingin, kahit walang gantimpalang kapalit. Muling nagsalita si DJ at tumingin sa lahat ng naroroon. "Mula ngayon, babaguhin natin ang kultura ng ating kumpanya. Hindi ko kayang payagan na manatili ang asal na nakita ko sa mga nakaraang araw. Magkakaroon tayo ng bagong alituntunin na huhubog sa ating mga empleyado. Hindi lamang para maging mahusay sa trabaho, kundi higit sa lahat para maging mabuting tao." Ramdam ng lahat ang bigat ng kanyang salita at marami sa kanila ang nagsimulang lumuha. Hindi dahil sa takot na mawalan ng trabaho, kundi dahil sa hiya at pagsisisi na kanina lang ay tumatawa sila sa isang taong inakala nilang walang halaga. Bago matapos ang pagpupulong, muling nagpakita si DJ ng ilang huling larawan. Mga eksena kung saan si Evan lamang ang lumalapit upang mag-abot ng pagkain, tubig at proteksyon sa ilalim ng ulan. Tandaan ninyo ang mga larawang ito, hindi bilang paalala ng inyong kahihiyan, kundi bilang aral. Huwag na ninyong hayaang maulit na may taong hamakin dahil lang sa itsura at kalangayan niya, pagkatapos ay isinara ang projektor at tumingin siya sa lahat ng naroroon. "Ngayon ay bibigyan ko kayo ng pagkakataon, hindi para humungi ng tawad sa akin, kundi para suriin ang inyong mga sarili. Kung kaya ninyong magbago, manatili kayo. Ngunit kung hindi, marahil hindi ito ang lugar para sa inyo." Sa puntong iyon, nagsimulang umiyak ang ilan sa mga empleyado. Ang iba'y lumapit kay Evan at humingi ng tawad. Ang iba namay nahihiyang nakaupo lang, walang lakas ng loob magsalita.
Si Evan ay tahimik lamang, ngunit halatang nahihirapan din sa bigat ng sitwasyon. Sa loob-loob niya, hindi niya inasahan na ang simpleng kabutihang ginawa niya ay hahantong sa ganitong pagbabago. Ngunit alam niyang tama ang lahat ng nangyayari. Nang matapos ang pagpupulong, tahimik na naglakad palabas ang mga empleyado. Dala ang hiya at mabigat na aral na natutunan nila. Samantalang si BJ ay nanatiling nakaupo, nakamasid kay Evan na tila ba nakikita niya sa binata ang pag-asa na matagal na niyang hinahanap. Sa loob niya, sigurado na siya, darating ang panahon na gagamitin niya si Evan bilang inspirasyon ng isang bagong yugto sa kanilang kumpanya. Ngunit sa ngayon, ang pinakamahalaga ay nagsimula na ang pagbabago at wala nang puwang ang panlalamang at panlilibak sa loob ng kanyang pamumuno. Matapos ang pagbubunyag at ang mahigpit na salita ni DJ Feidakansi, mabilis na kumalat ang balita sa buong kumpanya. Ang lahat ng mga empleyado ay hindi makapaniwala na ang pulubing kanilang inapi at ginawang bivo sa loob ng maraming araw ay mismong ang taong nasa pinakamataas na posisyon. Ang ilan ay hindi mapakali, ang iba'y tila hindi makatingin sa kanilang mga kasama dahil sa bigat ng kahihiyan. Kinabukasan, agad na ipinatawag ang mga sangkot sa direktang pang-aapi, ang mga nagbato ng pera, ang mga nagtulak, ang mga kumuha ng litrato at video, at ang HR manager na paulit-ulit na nagbanta na paaalisin siya. Sa harap ng lahat, ipinaalala ni DJ ang kanilang mga ginawa at kung paanong iyon ay hindi lamang simpleng biro, kundi malinaw na kawalan ng malasakit at respeto sa kapwa. Isa-isa silang pinagsalita. Ang ilan ay pilit na humingi ng tawad, umiiyak at nagsasabing hindi nila alam na siya ang CEO. Ngunit mahigpit ang tugon ni DJ. Hindi ninyo kailangang malaman kung sino ang tao bago ninyo siya igalang. Kung ang pulubi ay hindi ako, ibig bang sabihin ay tama lang na pagtawanan ninyo siya? Hindi ganito ang asal na nais kong mangibabaw sa aking kumpanya. Muling natahimik ang silid. Ang bigat ng kanyang tinig ay dumiretso sa puso ng lahat at ramdam nilang hindi na kayang ipagtanggol ng anumang dahilan ang kanilang ginawa. Doon na nagbigay ng malinaw na desisyon si DJ. Ang mga direktang nambuli, kabilang ang grupo ng mayayabang na agents, ay agad na tinanggal sa trabaho. Ang HR manager ay sinuspinde ng walang taning habang iniimbestigahan ang kanyang mga kilos at kung paano niya ginamit ang kanyang posisyon laban sa isang taong inakala niyang mahina. Ang iba namang nahuli sa video na nanonood, ngunit walang ginawa, ay hindi inanggal ngunit tinawag ang kanilang pansin. Hindi sapat na hindi kayo nakisama sa pang-aapi, sabi ni BJ. Kapag may mali, dapat kayong tumindig para itama ito. Ang pananahimik ay anyo rin ng pagsang-ayon. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng matinding pag-amin sa marami, na ngayon ay nagsimulang magpakita ng tunay na pagsisisi. Sa kabilang banda, malinaw rin ang gantimpala para kay Evan. Sa harap ng lahat, ipinahayag ni DJ na bibigyan siya ng full scholarship para sa anumang training o kurso na nais niyang kunin, pati na rin ang agarang promosyon mula pagiging simpleng agent tungo sa mas mataas na posisyon. Ngunit higit pa roon, sinabi niya na si Evan ay magiging bahagi ng isang bagong programa na itatayo ng kumpanya. Isang programa na magsusulong ng malasakit at respeto sa lahat ng antas ng empleyado. Nang marinig iyon ng lahat, napatingin kay Evan ang kanyang mga kasamahan. Ang dati nilang tinutokso at pinagtatawanan ay ngayon ay naging inspirasyon at huwaran ng kabutihan. Habang tumatayo si Evan sa harap ng lahat, halatang nanginginig siya sa emosyon. Hindi ko po inakala na aabot sa ganito, mahina niyang sabi. Ginawa ko lang ang sa tingin ko ay tama. Hindi ko kayang makita ang isang tao na pinapahirapan, kahit pa hindi ko siya kilala. Kung may magagawa ako, kahit maliit, gagawin ko. Tumunog ang mga salita niyang iyon sa buong silid
at marami ang napayuko na para bang nabigatan sa hiya. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman nila ang ginhawa ng aral na unti-unting pumapasok sa kanilang isipan. Mula roon, nag-utos si DJ ng ilang agarang hakbang. Magkakaroon ng mga regular na seminar tungkol sa respeto at malasakit sa kapwa. Ang mga supervisors at managers ay magsasailalim sa espesyal na training kung paano pangalagaan ang dignidad ng bawat empleyado. At higit sa lahat, magtatayo siya ng bagong komite na tututok sa kapakanan ng lahat, lalo na ng mga nasa mababang posisyon. Hindi lamang ito tungkol sa trabaho. Sabi niya, ito ay tungkol sa ating pagkatao. Kung hindi natin kayang magpakita ng malasakit sa pinakamahina, paano natin masasabing karapat-dapat tayong humawak ng mas mataas na responsibilidad? Ang mga natanggal ay lumabas ng gusali na luhaan at puno ng pagsisisi. Ngunit malinaw ang mensahe sa lahat. Ang kapalit ng pang-api ay hindi lamang hiya, kundi pagkawala ng tiwala at pagkakataong maging bahagi ng isang mas mabuting kultura. Samantalang si Evan, bagamat hindi makapaniwala sa mga nangyayari, ay nagsilbing simbolo ng bagong simula. Ang mga kasamahan niya ay lumapit at isa-isa nang humingi ng tawad, at sa halip na magmalaki, siya'y tumugon ng may kababaang loob. Ang mahalaga ngayon ay magbago tayo. Hindi na natin dapat hayaang maulit ang ganitong pangyayari. Aniya, sa pagtatapos ng araw na iyon, ramdam ng buong kumpanya ang bigat ng pagbabago. Ang dati lugar na puno ng tawanan at kantyaw laban sa iba ay ngayon ay napalitan ng seryosong pag-iisip at introspeksyon. Ang bawat isa'y nagsimulang tanungin ang kanilang sarili kung paano sila kikilos mula rito. At sa likod ng lahat, si DJ ay nakaupo sa kanyang opisina, nakatanaw sa bintana, may halong bigat at ginhawa sa dibdib. Alam niyang mahaba pa ang prosesong haharapin. Ngunit sa wakas, nasimulan na niya ang pagbabagong matagal na niyang pinapangarap. Sa isip niya, malinaw ang aral na nais niyang ipamana. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang kasuotan, sa kanyang pera o sa kanyang posisyon. Ang tunay na halaga ay nakikita sa kung paano siya tinitingnan at pinapahalagahan ng iba. At mula sa araw na iyon, sinigurado niyang ang kumpanyang kanyang itinayo ay magiging tahanan ng malasakit at dignidad, kung saan walang sinuman ang magiging pulubi sa mata ng kapwa. Pagkaraan ng ilang linggo mula nang isagawa ang malawakang pagbubunyag at paglilinis sa kumpanya, unti-unti nang nagbago ang hangin sa loob ng gusali. Ang dating maririnig na tawanan pat kantyaw na may halong pang-aapi ay napalitan ng mas maingat na pakikitungo sa isa't isa. Ang mga empleyado, kahit hindi sanay, ay nagsimulang magbago ng paraan ng pagsasalita at kilos. Wala nang basta-bastang nang iinsulto ng kapwa at ang mga supervisors ay nagsimulang maging mas mapanuri, mas nakikinig at mas kumagalang sa kanilang mga tauhan. Ramdam ni DJ Feidakansi na nagsisimula ng mabuo ang kultura ng malasakit na matagal niyang ninanais. Ngunit hindi naging madali ang transisyon. May ilan pa ring nahihirapan, nakasanayan na kasi ang pagiging mapanlait at pabiru sa maling paraan. May mga pagkakataong lumalabas pa rin ang dating ugali. Ngunit agad itong napipigilan dahil alam nilang bantay sarado ang kumpanya sa ganitong asal. Ang takot na mawalan ng trabaho ay naging paalala, ngunit higit doon ang hiya sa sarili nilang mga ginawa ang naging pinakamalakas na dahilan para magsimula silang magbago. Ang bawat araw ay naging aral at ang mga seminar at programa na ipinakilala ni DJ ay nagbukas ng mas malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng respeto. Samantala si Evan ay patuloy na naging sentro ng pagbabago. Ang simpleng agent na dati tinutukso at pinagtatawanan ay ngayoy isa ng waran ng kabutihan. Tinanggap niya ang promosyon na ibinigay sa kanya ni DJ,
ngunit nanatiling mapagpakumbaba. Hindi ko gagamitin ang posisyong ito para ipagyabang, aniya sa kanyang unang talumpati sa harap ng mga kasamahan. Gagamitin ko ito para masiguradong mararamdaman ng lahat ang respeto at malasakit na nararapat sa bawat isa. Ang mga salitang iyon ay nagsilbing paalaala sa lahat na ang pagbabago ay hindi nakasalalay sa posisyon kundi sa puso. Si DJ naman ay hindi tumigil sa kanyang pagmamasid. Kahit na ibinunyag na niya ang kanyang tunay na pagkatao, madalas pa rin siyang bumababa sa mas mababang palapag, nakikihalubilo sa mga empleyado at minsan ay bigla na lang susulpot sa mga department meeting nang walang abiso. Hindi upang manakot, kundi upang ipakita na hindi dapat umiiral ang takot, kundi ang respeto at pagiging totoo. Sa bawat pagbisita niya, mas nakikita niya ang pagbabago. May mga empleyadong dati nakayuko lamang kapag may nakikita silang taong kakaiba. Ngayon ay marunong nang ngumiti at bumate. May mga dati walang pakialam. Ngayon ay marunong nang mag-abot ng tulong kahit maliit lang. Ang kumpanya ay hindi lamang nagbago sa loob, kundi pati sa labas. Nabalita sa iba't ibang pahayagan at social media ang ginawa ni DJ at marami ang humanga sa kanyang kakaibang paraan ng pamumuno. May mga kritiko ring nagsabi na masyadong radikal ang kanyang ginawa, ngunit mas marami ang nagbigay ng papuri. Isang CEO na handang maranasan ang sakit ng nasa laylayan upang makita ang katotohanan. Iyan ang nakasulat sa isang artikulo. Sa bawat balita, mas lalo pang tumibay ang kanyang paninindigan na ang tunay na pamumuno ay hindi nasusukat sa yaman at kapangyarihan, kundi sa kakayahang ibaba ang sarili upang itaas ang iba. Isang araw, muling tinawag ni DJ ang lahat ng empleyado sa isang malaking pagpupulong. Iba na ang itsura ng mga tao. Ang dating mga mata na puno ng kaba at hiya ay ngayon may bahid na ng pag-asa at determinasyon. Tumayo siya sa harap ng lahat at nagsalita. Nakita ko kung gaano tayo nagbago sa mga nakaraang linggo. Alam kong hindi madali, pero nagsisimula na tayong magtama ng ating mga pagkakamali. Ang lahat ng ito ay hindi magtatapos dito. Gagawin nating pundasyon ang ating mga natutunan upang maging mas mahusay na kumpanya, hindi lamang sa trabaho kundi sa ating pagkatao. Tumayo rin si Evan at humarap sa mga kasama. Wala akong ginawang espesyal, sabi niya. Tumulong lang ako sa isang taong nakita kong nangangailangan. Sana sa susunod na pagkakataon, hindi na tayo magdadalawang isip na gawin iyon para sa iba, kahit hindi tayo nakatingin sa kung sino siya. Maraming pumalakpak at ang ilan ay hindi napigilang maluha. Sa pagtatapos ng pagpupulong, mararamdaman ang isang bagong simula. Ang kumpanya na dati puno ng biro at pangmamaliit ay ngayon nagsisimula ng maging tahanan ng malasakit at pagkakaisa. At sa puso ni DJ, alam niyang natupad niya ang kanyang layunin. Hindi siya nagkamali sa pagpapanggap bilang pulubi dahil doon niya nakita ang tunay na ugali ng kanyang mga tao. At doon niya rin nakita ang pag-asa ng pagbabago. Lumabas siya ng gusali na may ngiti sa kanyang labi. Ang init ng araw ay ramdam na ramdam niya, kasabay ng hangin ng pagbabago. Sa isip niya, malinaw ang aral na nais niyang ipamana sa lahat. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa kakayahan mong magbigay ng malasakit at respeto sa kapwa. At mula sa araw na iyon, naging inspirasyon siya hindi lamang ng kanyang kumpanya, kundi ng marami pang tao sa labas na nakarinig ng kanyang kwento. Ang pulubing kanilang inapi ay naging paalala na ang bawat tao, gaano man kaliit o kalaki ang tingin ng iba, ay may dignidad na dapat igalang. Sa wakas, natapos ang kanyang misyon at nagsimula ang isang bagong yugto na puno ng pag-asa at kabutihan.